Ako si Daniel. At ilang taon na rin ang nakalipas mula nang huling tumapak ako sa playground ng lumang eskwelahan sa baryo nila Lola. Bawat probinsya yata may isang abandonadong paaralan na pinamamahayan na lang ng damo, kalawang at alaala. Pero ang playground doon, ibang klaseng alaala ang iniwan sa akin. Grade 4 ako noon, bakasyon at pinilit lang ako ni Mama na doon muna magtagal. Tahimik daw sa probinsya, sariwa ang hangin, ligtas. Pero walang nagsabi sa akin kung sino ang mga kasama ko kapag ako'y mag-isa. Isang hapon, naiinip na ako. Lahat ng pinsan ko tulog pa. Si Lola nasa palengke. Kaya naisip kong pumunta sa playground ng lumang paaralan sa may gilid ng sapa. Doon ako palaging naglalaro ng bata pa ako. Pagdating ko, pamilyar pa rin ang amoy ng kinalawang na bakal. Ang swing, baliktad ang kadena. Ang slide, may mga putik at tuyong dahon. Pero ang siso, parang bago lang ginamit. Walang alikabok, walang dahon sa ibabaw. Parang may naglaro kanina lang. Umupo ako sa isang dulo. Pinilit kong itulak ng paa pababa para tumaas. Pero mabigat. Ilang saglit lang, biglang bumagsak ang kabilang dulo. Akala ko may nahulog na sako o hayop. Pero pagtingin ko, wala. Hangin lang. Tahimik. Pero ramdam ko sa katawan ko, may biglang bumigat sa kabila. Sinong nandyan? Tanong ko. Pilit kong pinapalakas ang boses ko, pero garalgal na. Tuyo ang lalamunan ko, kahit malamig ang hangin. Walang sumagot, pero gumagalaw ang siso. Paakyat ako. Bumaba siya. Bago ko pa maisip na tumayo, may malamig na hangin na umagod sa batok ko. Pero may nag-exhale sa tenga ko. At sa gilid ng mata ko, may nakita akong puting kamay na dumaan, basang-basa. Nang tumingin ako sa kabilang dulo, may batang nakaupo. Basang-basa siya. Gulo-gulo ang buhok. May lumalabas na putik sa bibig niya. Hindi siya kumikibo, hindi siya gumagalaw. Pero ang mga mata niya nakatutok sa akin. Laro tayo. Bulong niya. Yung boses niya, parang may tubig sa loob ng lalamunan. Gusto kong tumakbo, pero mabigat ang katawan ko. Parang dinidikit ako sa bakal ng siso. Parang hinihigop ako ng presensyang hindi ko maintindihan. Laro tayo. Ulit niya. Ngayon, mas malapit. Wala na siya sa kabilang dulo. Nasa tabi ko na siya. Napapikit ako sa takot. Paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko, hindi totoo, hindi totoo, hindi totoo. Pagdilat ko, wala na siya. Tumakbo ako pa uwi, umiiyak. Duguan ang tuhod dahil nadapa ako sa damuhan. Nang ikwento ko kay Lola, hindi siya nagsalita agad. Pero nang matapos ako, pinatong niya ang kamay niya sa ulo ko at mahina niyang bulong, "Anak, may batang nalunod sa puso malapit sa paaralan noong panahon ng giyera. Bawal na raw maglaro doon, pero ayaw niyang tumigil." Simula noon, walang batang nagtagal sa playground na yon. At tuwing gabi, kung madadaan ka malapit sa lumang paaralan, minsan maririnig mo ang bakal ng siso na dahan-dahan na gumagalaw. Walang hangin, walang tao, pero may naglalaro.
at naghihintay ng kalaro. Bata pa ako noong huli ako naglaro sa playground sa baryo namin. May lumang playground na matagal nang pinabayaan. Kalawangin na ang mga swings. May sirang bahagi na ang siso at ang slide. Ang slide ay kulay pula. May malaking bitak sa ilalim. Pero kahit ganon, pinupuntahan pa rin yun ng mga batang gaya ko. Lalo na tuwing hapon kapag malamig na ang hangin at nagiging kulay kahil ang langit. Noong araw na yun, mga alas 5 ng hapon, kasama ko ang mga kalaro kong sina Junjun at Yana. Ako si Julian. Ako ang pinakang matapang sa aming tatlo. O yun ang akala ko. Habang naglalaro kami ng habulan, napansin kong si Yana ay nakatingin sa slide. Hindi siya gumagalaw. Parang natulala. Nilapitan ko siya at tinanong, "O Yana, ayos ka lang?" Tumango siya, pero hindi pa rin ako tinitignan. "May batang nakaupo sa itaas ng slide. Hindi mo ba nakikita?" Tumingin ako, pero wala akong nakita. Wala ni Anino. "Ano ka ba? Wala namang..." Tumigil ako sa pagsasalita. Biglang lumamig ang hangin. At mula sa ilalim ng slide, parang may umungol, mababa at malalim. Nagkatinginan kami ni Junjun. "Narinig mo yun?" tanong niya. Bigla kaming napasigaw nang may lumabas mula sa ilalim ng slide. Isang bata. Pero sobrang dumi. Ang balat niya ay parang putik na natuyo. Basa ang buhok, pero walang tubig. At ang mga mata niya, puti lang. Walang itim at walang emosyon. Tumakbo kami. Si Yana naiwan saglit dahil natapilok siya. Binalikan ko siya agad, pero bago ko siya mahila, nakita kong hinawakan siya ng bata sa binti. "Ang lamig, Julian! Ang lamig ng kamay niya!" Sigaw ni Yana. Hinila ko siya palayo. Tumakbo kami pa uwi habang umiiyak. Paglingon ko, wala na ang bata. Pero ang slide, parang humahabol ang Anino mula roon, gumagapang sa lupa. Pagdating namin sa bahay nila Yana, nagsuka siya. Kinabukasan, nilagnat siya ng 3 araw. Wala siyang maalala mula sa nangyari, pero ako, hindi ko makalimutan. Makalipas ang ilang linggo, nasunog ang playground. Walang nakakaalam kung paano nagsimula ang apoy. Pero bago pa yon, may matandang nagkwento sa amin. Sabi niya, may batang lalaki raw na nalunod sa kanal sa tabi ng playground noon. Mahilig daw siya mag-slide. Pero nung gabing nawala siya, nakita ng ilang tao ang Anino niyang paakyat sa slide. Pero hindi na raw ito bumaba. Simula noon, hindi na ako naglaro sa kahit anong playground. Kasi tuwing nakakakita ako ng slide, parang naririnig ko pa rin ang mahinang ungol mula sa ilalim. At minsan, parang may matang nakatingin sa akin. Ako si Raquel, isang single mom. May anak akong si Ellie, 5 years old. Sobrang kulit, pero mapagmahal. Lumipat kami kamakailan lang sa isang compound sa Bulacan. Mura ang renta, tahimik, at may maliliit na playground sa likod ng building. Doon si Ellie madalas maglaro, lalo na sa swing. Luma na ang playground. Kinakalawang na ang mga chain ng swing at may guhit na rin na graffiti sa mga slides. Pero ayos lang, kasi tuwing alas 5 ng hapon, may ibang bata ring naglalaro. Kaya may nakakasama si Ellie
Akala ko may nakakasama siya. Noong isang hapon, habang naglalaba ako, sumilip ako sa bintana. Nakita ko si Ellie sa swing, pero mag-isa siya, hawak ang mga kadena, nakatayo lang. Hindi siya umaandar, hindi niya inuuga ang swing, pero gumagalaw ito, dahan-dahan. Parang may invisible na nagtutulak. Nilapitan ko siya agad. "Anak, may kalaro ka ba?" Tanong ko habang tinatapik siya sa balikat. Tumingin siya sa akin. Wala siyang emosyon. "Si kuya lang po." "Ha? Sinong kuya, anak?" "Si kuya na basang buhok. Mabait siya. Lagi niya akong inuuyog." Nanindig ang balahibo ko. "Saan siya?" Itinuro niya ang bakanting swing. Gumagalaw pa rin kahit walang hangin. Sobrang bagal pero tuloy-tuloy. Kinabahan ako. Kinabukasan, sinamahan ko na si Ellie sa playground. Tahimik lang ako habang siya'y umiikot. Hanggang may narinig akong tawa. Tawa ng batang lalaki. Pero wala namang ibang bata. Bigla akong nilapitan ng swing. Tumigil si Ellie. Nakatingin sa akin. "Nainggit yata si kuya." "Anong ibig mo sabihin?" "Kanina daw, siya dapat ang anak mo." Napaatras ako. "Anong sinabi mo?" Yun daw sabi niya. Siya dapat ang anak mo, pero nalunod siya sa drum dati. Masama raw siya, pero di mo siya pinili. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang mga salitang yun. Parang hindi na si Ellie ang nagsasalita. Boses niya, pero may iba sa tono. Parang may kasamang galit, lungkot at sakit. Kinuha ko agad siya. Umuwi kami at mula noon, hindi na siya lumalabas. Pero tuwing gabi, naririnig ko ang kadyot ng swing mula sa labas ng bintana. Wala namang hangin, wala namang tao, pero gumagalaw ito. Parang may bata pa ring naghihintay na ugain mo. Minsan, akala natin ang playground ang pinupuntahan natin. Pero minsan, nilalaro na pala tayo ng mga hindi natin nakikita. Ako si Jonas. Hindi ko alam kung bakit ako bumalik dito. Sabi nila, may mga lugar na pag iniwan mo, dapat hindi mo na balikan. Pero ito ang playground na kinalakihan ko. Sira na ang gate ng dating paaralan. Kinakalawang na ang lahat. Walang bata, walang ingay. Pero may parte sa akin na parang hinihila pabalik. Para akong tinatawag. Nakarating ako dito ng mag-isa. 6:00 ng hapon. Madilim na ang ulap. Parang uulan. Pagpasok ko sa playground, ang unang tumambad sa akin, ang slide. Kahit bitak-bitak na, basa ito. Kahit walang ulan. Parang may umakyat at nagpadulas kanina lang. Napatingin ako sa itaas at saglit lang, parang may ulo akong nakitang sumilip. Putlang-putla. Basang buhok, walang mata. Binaliwala ko. Sinasabi ko sa sarili kong guni-guni lang. Sumunod akong lumapit sa siso. Nakataas ang isang dulo. Parang may nakaupo. Nang biglang bumagsak ito. May malamig na hangin na dumaan. At sa lupa,
May mga basang yapak, maliliit, parang paa ng bata, pero hindi lang isa. Tatlong pares. Bigla akong napatakbo, pero sa huling bahagi ng playground, nandun ang swing. At oo, umiindak ito, pauga, walang bata, pero gumagalaw. At saka ko sila nakita. 3 bata. Isang batang nakaupo sa swing, may putik sa bibig. May luha sa mata pero walang tunog ang iyak. Isa pang bata, nakatayo sa dulo ng slide. Dahan-dahang gumagapang pababa. Paatras ang galaw, parang sinusubukang bumalik sa itaas. At ang isa, nakaupo sa siso, pero patay ang liig. Nakayuko, parang nabali. Lahat sila nakatingin sa akin. Sabay-sabay sila nagsalita, parang iisang boses lang. Ikaw ang bago naming kalaro. Napaatras ako. Tumakbo, nadapa, gumapang palabas ng gate. Hindi ko alam kung paano ako nakaligtas, pero paglingon ko sa huling pagkakataon, nakita ko ang signage ng playground. San Isidro Children's Playground. Pero may bagong sulat sa luma, gamit ang something na mukhang dugo o kalawang. Mula noon, hindi na ako bumalik. Pero minsan, sa gabi, kahit nasa syudad na ako, sa loob ng apartment ko, naririnig ko pa rin ang langit-ngit ng kalawangin na swing, ang tad ng bumabagsak na siso, at ang madalas na tunog ng basang katawan na dumudulas pababa sa slide. May mga playground daw na para sa bata, pero may ilan para sa mga batang hindi na makaalis. Ako si Lenlen, call center agent sa isang kilalang BPO sa Makati. 3 buwan pa lang ako noon, at dahil newbie, ako ang madalas na ma-assign sa mga night shift, 11 PM to 8 AM, panggabi sa weekend, at minsan sa floor 13. Kung hindi mo pa alam, karamihan ng building sa Makati ay walang floor 13. Swerte raw kasi Chinese belief. Pero sa amin, meron. Kaso sarado palagi, luma, madilim at parang abandonado. Hanggang isang gabi, sinabihan kami ng admin. May system ito sa floor 8. Sa floor 13 muna kayo mag-login. Nagtawanan pa kami. Akala ko biro, pero totoo pala. Pag-akyat namin, 6 lang kaming agents. Pagbukas ng pinto ng floor 13, ibang-iba ang pakiramdam. Mabigat, parang may bumubulong sa hangin. Tahimik, madilim kahit may ilaw. Ang mga station ay luma na, parang hindi nililinis, pero okay lang, trabaho lang. Nag-login kami 1 AM noon. Tumawag si client from US. Customer, irate. Normal lang. Pero habang nasa call ako, may napansin ako. May dumaang lalaki sa likod ko sa screen reflection. Akala ko si Mike, office mate ko. Paglingon ko, wala namang tao. Napansin ko ring bumubukas ang mga monitor kahit walang agent. Yung mga station sa dulo, biglang iilaw. Paglapit mo, mawawala uli. Akala ko glitch, pero napansin naming lahat. Hanggang sa isa sa amin, si Clarice, nagsimulang manginig habang kausap ang client. Sir, I'm sorry. I didn't mean to. Please, stop. Umiiyak na siya habang nagsasalita. Pero may kakaiba. Nakatingin siya sa ilalim ng table. Parang may tao roon. Nang pinuntahan namin siya, nangingisay na siya.
Sabi niya bago siya mawalan ng malay, "May nakahawak sa paa ko. Malamig, maputi ang kamay. Ayaw akong paalisin." Nagsigawan kami. Pinatay ng isa naming kasama ang main switch. Brand out. Pero teka, bakit may isang monitor na nanatiling bukas? Lumapit kami. May open chat window. 6 kayo. Bakit 7 ang reflection sa screen? Sabay-sabay kaming lumingon sa screen. At totoo, isa lang naman ang agent bawat station. Pero sa screen, may isang taong nakatayo sa likod namin. Nakaitim, walang muka. Pagbaba namin, nagsumbong kami sa admin. Ang sabi nila, kaya nga hindi ginagamit ang floor 13 eh. Namatay daw dati ang buong team dyan sa sunog. Pero may isang bangkay raw na hindi nakita. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya umaalis. Hindi na kami muling bumalik doon. Pero minsan, kahit sa ibang floor, naririnig ko pa rin ang tunog ng isang lumang dial-up modem at boses na pabulong sa headset. "Ship mo na." Ako nga pala si Renz, isang call center agent sa Ortigas. Night shift ako, 10 p.m. to 6 a.m. Medyo sanay na ako sa puyat, pero may isang gabi na hindi ko makakalimutan. Isang gabing halos ikabaliw ko. Nagkaroon kasi ng mandatory OT, kaya ako lang mag-isa sa buong floor, bandang 3:00 ng madaling araw. Yung iba, nasa pantry o naka-log out na. Tahimik, tanging tipak-tipak ng keyboard at huni ng aircon lang ang maririnig. Pero may isang bagay ang bumagsak sa katahimikan. May narinig akong tumatawa. Malamig, basag na halakhak. Akala ko may nagbibiro lang. Pero nang tignan ko ang mga station sa paligid, wala namang tao. Deadma muna ako. Naglagay ako ng headset. Pero pagkatapos ko sa call, na-disconnect agad. Lumamig lalo ang paligid. Tumingin ako sa screen. Nag-autotype ang notepad. Walang kamay, walang tao. Ang nakasulat doon, "Bakit ka pa nagtatrabaho? Di ka pa babagod?" Napamulagat ako. Binara ko agad. Baka may prankster lang o admin na naka-access. Pero habang nagtatype ako ng report, may biglang dumaan sa peripheral vision ko. Isang babaeng nakaputi. Lumapit, dahan-dahan. Hindi ko maaninag ang mukha niya. Tumayo ako, kinilabutan. "Miss, okay ka lang?" Tanong ko. Tumingin siya. Doon ko lang napansin, wala siyang paa. Nakaangat lang siya sa sahig. Bigla siyang tumakbo. Mabilis, diretso sa akin. Napapikit ako, napasigaw. Pero wala. Pagdilat ko, nawala siya. Nagtakbuhan ng mga gwardiya papunta sa floor. Nahulog ko pa nga ang headset at nakalimutan kong naka-on ang line. Narinig daw nila ang sigaw ko. Hindi ko na kinaya. Nag-resign ako matapos yun. Pero bago ako umalis, kinausap ako ng matandang janitor. Sabi niya, may babae raw na natulog yan sa workstation 47. Bigla na lang tumigil ang puso. Simula nun, gabi-gabi, nagpaparamdam siya. Ayaw paawat. Sabi nga niya, pagod na siya. At guess what? Ako ang naka-assign sa Station 47 nung gabing yun. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Dave. Maraming salamat. Ako si Lance.
level 2 support sa isang telco account. Night shift ako, pero palagi akong OT. Sanay na rin ako sa katahimikan tuwing madaling araw. Pero isang gabi, may nangyaring hindi ko maipaliwanag. 2:00 na ng madaling araw, nasa kalagitnaan ako ng break, nang mapansin kong umiilaw ang phone ko sa station ko. May tumatawag. Pero teka, walang pangalan. Wala ring number. Nakasaad lang sa screen, incoming call. Extension 30. Napakunot noo ako. Sa system namin, walang ganong extension. Default system error lang daw. Yan ang sabi ng IT dati. Pero dahil curious ako, sinagot ko. Hello? This is Lance from Tech Support. How may I help you? Walang sumagot. Pero may tunog, parang bulong. Mahinang mahina, na may halong static. Pinakiramdaman ko. Parang may humihingal, parang umiiyak. Biglang may narinig akong boses sa kabilang linya. Boses ng babae. Bakit niyo ako iniwan sa loob? Ang init. Nasusunog ako. Napabalikwas ako. Napamura. Pinindot ko agad ang end call. Kinilabutan ako hanggang buto. Pagbalik ko sa station ko, may nakita akong chat. Nag-pop up sa screen. Hindi ko kilala ang username, pero nakalagin sa system namin. Hello Lance, pwede mo ba akong ilabas dito? Ayoko na sa basement. Nag-freeze ang buong PC. Sumabog ang tunog ng headset ko. Parang may sumisigaw. Napasigaw ako sa takot. Tumakbo ako palayo. Tinawag ang guard at IT. Nang i-reset nila ang PC ko, walang history ng call, walang chat record, walang kahit ano. Pero ito ang mas malala. Sabi ng IT, patay na raw yung dating agent na naka-assign sa user account na yon. Sunog. Natrap sa basement ng building. 2 taon na ang nakakaraan. Ayon sa record, ang huling extension na ginamit ng agent na yon bago siya mamatay ay extension 30. Simula nun, kapag madaling araw na, binubunot ko na ang landline. Pero minsan, kahit naka-unplug, tumatawag pa rin. Ako si Marvin, isang quality analyst sa isang BPO sa Taguig. Matagal na ako sa industriya. Sanay na sa puyat, sa stress, sa pressure. Pero may isang pangyayari na hanggang ngayon, binabangungot pa rin ako. One time, napuyat ako sa audit. 4:00 ng madaling araw na. Ako na lang mag-isa sa buong floor. Pero dahil may isa pa akong report, nag-decide akong bumaba sa pantry sa 7th floor para magkape. Pero pag-click ko ng elevator, pansin ko agad na may extra button. Hindi ko ito nakita dati. Floor S. Akala ko, test floor. Pero dahil antok na ako at inisip ko na baka bagong bukas na smoking area, pinindot ko. Pagbukas ng pinto, madilim. Parang wala namang gumagamit. Pero may mga ilaw sa dulo, kaya pumasok ako. Tahimik, parang abandoned floor. Habang naglalakad ako, may narinig akong tumitipan ng keyboard. Pumunta ako sa direksyon ng tunog. May isang babae, nakatalikod, mabilis mag-type, mahaba ang buhok, suot ang luma naming company uniform. Yung design na hindi na ginagamit ngayon. Miss, late ka na rin ba? Tanong ko. Hindi siya tumugon. Patuloy lang siya sa pagte-type. Nilapitan ko pa. Miss, sabay hawak ko sa balikat niya. Lumingon siya. Pero wala siyang muka. Isang itim na hukay lang ang mukha niya. At bigla siyang marap sabay sigaw. Dito na ako nag-offline. Sumama ka na sa akin.
Tumakbo ako pabalik sa elevator. Nanginginig. Mabilis ang tibok ng puso ko pero hindi ko mahanap ang elevator. Hindi ko mahanap ang pinto. Wala na. Hanggang sa may narinig akong voice prompt sa intercom. Agent Marvin, please return to your station. You are not allowed in floor S. Paglingon ko, may liwanag. Bumukas bigla ang elevator. Pagpasok ko, automatic itong umakyat papunta sa 9th floor. Hindi ko pinindot. Wala namang tao. Pagbalik ko sa station ko, akala ko tapos na ang lahat. Pero may nakasulat sa screen. Nag-logout ka ba talaga? O kasama mo na kami rito? Pagka umaga, kinausap ko ang facility. Sabi ko, may floor S ba? Ang sabi ng engineer, wala pong ganong floor sa building. Pero may nagsasabi talaga na minsan, pag pagod ka na, pag gusto mong sumuko, dinadala ka ron ng elevator. Hindi na ako sumasakay mag-isa tuwing madaling araw. Pero minsan, pag may kasabay ako, nag-iilaw pa rin ang button ng floor S. At may naririnig akong typing. Malayo, pabagal, pero palapit ng palapit. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Celia, trainer sa isang call center sa Mandaluyong. Bago pa lang ang account namin noon, kaya nagsimula kami sa maliit na ops team. 6 na agent ang hawak ko, pero night shift. Training room lang ang gamit namin tuwing 10 PM to 5 AM. May luma kaming training room sa 5th floor. Walang aircon, maalikabok at hindi masyadong ginagamit. Sabi ng mga janitor, dating office raw yun ng isa sa pinakang unang trainer ng kumpanya. Kaso, nagpakamatay daw. Iniwan siya mag-isa sa loob, isang gabi ng buong buwan. Pero, hindi ako naniniwala sa multo. Noong una. Night train ng training. Napansin ko si Rico, isa sa mga agents. Laging tulala. Nakaupo lang, nakatitig sa dingding. Nagtanong ako, okay ka lang? Ang sagot niya, bakit siya nakatayo sa tabi mo? Napalingon ako. Wala naman ako nakita. Napatawa pa nga ako. Pero kinabukasan, tahimik na ang lahat ng agents. Nagbubulungan. Si Rico raw, habang break, nakita nilang nakaupo sa sulok ng kwarto. Kausap daw ang trainer. Pero wala namang trainer sa harap niya. Kinagabihan, ako mismo ang nakakita. Naglilinis ako ng whiteboard nang may tumayo sa likod ko sa refleksyon ng salamin. Isang babae, naka-business attire, hawak ang clipboard. Hindi siya mukhang multo, mukha siyang tunay na tao, pero wala siyang anino. Paglingon ko, wala. Kinabukasan, wala si Rico, hindi na bumalik. Night 5, habang nagte-training kami, biglang nag-run out. Ilang segundo lang yon, pero sapat na para may marinig kaming lahat. Training na. Malalim. Parang galing sa speaker. Pero walang naka-on. Pagbalik ng kuryente, may nakasulat sa whiteboard. Sino sa inyo ang hindi pumasa? Wala namang sumulat nun. Sa CCTV ng gabi na yun, may nakita raw silang 7 tao sa loob ng room. Wala sa attendance, wala sa listahan. Pero sa video, kitang-kita, nakaupo sa dulo, nagsusulat sa papel, tumatawa ng mahina. Nang i-zoom nila ang muka, walang mata. Pagkatapos ng batch na yun, sinara ang training room. Pero bago pa ito tuluyang nilak, pinuntahan ko muli. Gusto ko makita kung totoo lahat ng naranasan ko. Pagpasok ko, may narinig akong boses. Tinig ng babae. Tila nasa harap lang ng classroom. Late ka na naman, Celia. Sa akin ka magre-report. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ako palabas. Pero bago ko maisara ang pinto, may nakita akong nakasulat sa whiteboard.
ikaw na ang susunod magturo, di ba? Hanggang ngayon, kapag bagong buwan at dadaan ka sa 5th floor, minsan daw may maririnig ka na training session kahit wala namang tao. May boses ng isang babaeng nagtuturo. At kung bubuksan mo ang pinto, baka matanggap ka bilang bagong agent niya. Panghabang buhay. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat.